ang boto ng OFW, nadaya na, biktima ako. Bakit? Ano nangyari, alab ng bayan? Aba, magreklamo kaagad kayo. Ano ba nangyari sa boto mo? Bumoto ka ba? Alab ng bayan. Pakiano nga natin kung ano yung pakikwento nga kung ano nangyari sa iyo. Ibig sabihin, madali maloko, sir. Ikaw lang yung nagsabi no. Madali maloko. Meron pong ano yan eh. Alam nyo po, diskarte po politika yan, no, 'di ba? Kasi titignan nyo rin. Titignan nyo rin ko kung baka mapasok pa si Kiko o kaya si Bam Aquino. Kung sila po nag-agawan sa huli, pwede na po natin si Villar ipasok dyan. Dahil si Villar, sigurado tayong atin yun. Si Amy Marcos, out of necessity na lang. Kasi tinakwil na siya. Tinakwil na siya eh. Hindi, iba po yung kay Amy Marcos. Talagang hindi ko iboboto yun. Politics is addition, basta ang priority natin yung 10 hanggat wala pang sinasabi yung BP. Iba binoto ko, iba lumabas. O yan po, itala nyo po yan. Ba, hindi po pwede yan. Iba binoto ninyo tapos iba lumabas. Ay magsumbong po kayo. Bigyan ng QR code after mo bumoto pero pag i-check mo na yung binoto mo, iba na lumalabas. Ay, dapat po i-black and white nyo po yan. Meron po mga attorney rito, kontakin nyo po sila attorney Glenn Chong. Pag naka-live po. Kukuha po yan, kukunan po kayo ng impormasyon yan, huwag kayong mag-alala. Kaya kinakailangan lang, huwag kayong matakot, talagang ano nyo, dinaya pala yung boto nyo eh. Huwag po muna yung mga daw, yung mga nadaya po muna. Yung kung nadaya po kayo, isulat nyo po. Tapos, willing po kayong mag-testify na kayo ay bumoto ng ganun tapos iba lumabas. Ano po yan? May pwede pong ma-reklamo. Vote straight, PDP laban Duterte. Solid straight. Sara Duterte, sooner or later, become a president. Win-win-win. Duterte. Masolid lang natin. Yun na nga yun eh. Diba sinasabi nila na matatalo daw. Bakit nagbabaliktaran to mga to? Tandaan po ninyo, mapepera po yan si Amy Marcos tsaka yan si Camille Villar. Malamang alam na nila talaga yung tunay na sentimiento ng tao, maka Duterte. Kaya babaliktad ba yan? Romantic Moon, ipaglaban ng boto, dito lang tayo makakabawi. Thank you na lang kay Amy pero no vote pa din. Kahit anong mangyari, BP Sara kami, pero hindi boboto si Amy. Bumoto kami sa Singapore, sir, pero lumabas is Franz Castro, Brosas, Pacquiao at yung party list is Makabayan Black. Ayun nga po, dapat po yan, totohanin nyo po yung reklamo. No? Kasi kung hindi po, bayaan nyo po, ayan, may mga attorney tayo. Pasok po kayo kala attorney, yung mga, kayo po, ito po payo ko ha, kasi ako, medyo hindi po tayo attorney. Pag sila attorney Glenn Chong, si attorney Trixie, araw-araw naman po nagba-vlogs, doon po kayo pumasok para maturuan po kayo ng gagawin nyo. No? Kasi hindi po pwede yun. Hindi po, bakit kayo papayag? Sabi ni Auntie Claire, Duterte supporter daw siya kaya kasi binoto niya si Pirardi. Marami na kami narinig na ganyan, Auntie Claire. Niwala ka dyan kay Auntie Claire. Dilawan na dilawan niyang tao na. Tiwala lang sa BP, may strategy yan sa likod niya. Correct. Alam ko yung strategy niya. Siyempre, mas maraming mananalo, panalunin, di ba? Kung ipupush. Boss Bats, mangga din niya si Villar, Duterte lang, okay na. Maintindihan na kita, Sir Badong, kaya nagkagulo tayo ngayon. Hindi tayo sumusunod kay Presidente Duterte
o naniniwala kay President Duterte. Ngayon gagawa na namang kayo ng diskarte. Alam mo, pinagbibintangan mo ko na ako gumagawa ng diskarte, utot mo. Si Duterte ba nagsabi kay Jaime Marcos? Pag sinabi ni Duterte, Tatay Digong, na iboto si Jaime Marcos, iboboto ko si Jaime Marcos. Wala nga sinasabi, Duterte lang. Marunong ka pa sa kay Tatay Digong. Huwag kang makialam sa amin. Duterte lang kami. Kahit endorse ni BP Sara si Jaime Marcos, hindi namin iboboto. Oh. Anong sinasabi mo may diskarte? Huwag ka rito kung ayaw mo rito. Diskarte. Hindi namin iboboto yung idol mong si Jaime Marcos. Wala kang pakialam sa amin. Kahit na kahit na po yan ay suportahan pa ni BP Sara. Hindi namin yan iboboto. Oh, diskarte. Hindi namin iboboto yan kahit endorso ni BP Sara. Baka Marcos pa kayo. Nakita ko na future sa May 12, number 1 si Rodante Marcoleta sa botohan. Bats, boto natin yung dugong Lacson niya. Bakit namin iboboto yan si Lacson? Hindi na makumpleto sa rally. Duterte, win. Vote straight. Alam niyo po, wala pa pong ini-endorso si BP Sara. Kulang kayo. Masyado niyong inuunahan eh. Palagay ko nga, baka pinopromote lang nila yung sarili nila eh. Huwag niyo sabihin sa aming iboto namin si Jaime Marcos kahit na anong mangyaring mga hindi kasi tayo nakikinig. Utot niyo. Duterte lang pakikinggan namin. Hindi kayo. Tatay Badong, gabay naman iboboto. Paggabay naman, iboboto ba natin si Mangat Villar? Wala pa pong endorsement si Sara Duterte. Ngayon, ang sinasabi ko rito, kahit endorse niya si Manang Aimee, hindi namin siya iboboto. Pero si Camille Villar, kinakailangan niya munang itakwil yan. Halimbawa lang to, halimbawa kung in-endorse siya ni BP Sara. Kung hindi naman sila in-endorse, ano pa pinag-uusapan natin? Ganun lang po yun. Usapang ano lang to kung hindi in-endorse. Kung in-endorse, kinakailangan, bago natin i-endorse, iboto si Camille Villar, tinatakwil niya muna yung administrasyon na yan. Alam nga namang iboto natin siya na suportado niya yung administrasyon. Hindi. Gamitan lang yan. Correct! Gamit lang po tayo. Gamit lang talaga rin. Alam niyo po, yung Villar, gamit din po yan. Yan po dalawa na yan, gagamitin lang tayo niyan. Pero, yun yung dapat may pero eh. 'Di ba? Kung magagamit din naman natin sila na para makatabla tayo rito sa kay BB, maranasan niya naman yung papanong ano ang pambansang manggabos? Si Jaime Marcos. Sir Bads, palpak ang online voting sa mga OFW. Naririnig na siguro ng mga attorney natin yan. No? Yung mga OFW, yung karanasan nyo po mismo, nakikita ba? Parang, paano nyo nakita? Buti nakikita, no? Para maiangal natin. Makakatulong kay Army pag in-endorse siya ng BP. Pero ang tanong, sa suportan ba si Sara na mga supporter ni Aimee kung meron man? Wala na pong tanong yan. Hindi po natin siya susuportahan. Tapos, hindi natin susuportahan si Aimee kahit na endorso. Boss Baz, dapat mag-rally na sa harap ng Supreme Court. Wala pa kasi action ng Supreme Court sa parang may something. Hindi po ganun. Marami po, alam nyo po yung Supreme Court, tambak na po yung, umaangal na nga yung Supreme Court, tinambakan na natin ang kaso eh. Ang dami na pong kaso nila. Siyempre, hinihimay-himay po nila yan.
Marami pa rin pong kaso yung araw-araw po nagtatrabaho. Huwag niyo na awayin yung mga hindi natin kaaway. Dami na nga kaaway natin, nagagawa pa kayo ng kaaway. Ang dami nang umaaway sa atin eh. Huwag niyo na pong awayin pati po yung mga taga Supreme Court, mamaya mabuwis. Yan lang ang pag-asa natin, Supreme Court eh. Kakanain niyo pa dahil lang sa mga hinahalaan nyo. Ansarial, thank you very much sa 5 Australian dollars. Bakit ba ginawa ng COMELEC na online voting ang mga OFW? Dapat ibalik na lang sa dati. O boss, tambak na pero pag ang Marcos nag-request approve agad. Duterte, Nunasan, Gonzales. Pwede ba online voting kahit di OFW? Hindi po. Basta Marcos, wag na iboto. Tatay Badong, nasaan yung nagtatanong kung transparent ka ba? Boss Buds, isang isla ng Masbate, puro Duterte. Matatambakan po yan mga. Halos buong Visayas at Mindanao, Duterte. Kibuloy for senator. Siyempre, hindi kasama naman talaga yan si Pastor Kibuloy. Wag natin yan kalimutan. Ang laking kagaguhan ng ginawa nila sa OFW. PDP laban both state, OMG. Hindi ko po kilala yung Gonzales. Wag nyo na po isama yan dito yan. Your game is scam. Ano ba, nagpo-promote ka ba ng kandidato? Batogo, Hinlo Kibuloy, Marcoleta Rodriguez, Marites Bundok, Ipe, Salvador, solid PDP, solid team unity. Quarantine. Boss Buds, simula na ng COMELEC, Micromagic. Alam niyo po, wag po kayo magkondisyon dito. Kaya natin yan. Kita nyo, yung mga nakakaalam ng, kanino nyo ba naririnig yan, dayan. Pag si Glenchong na nagsabi na wag na tayong bumoto, yan. Binabantayan nga nila. O magla-live pa para maturuan kayo. Laban lang po. Kaloko-kalokohan yan. Masyado kayong takot sa COMELEC eh. Yung kalaban natin, boboto lahat. Tayo, tinatakot